Another thing, yung ganitong kalaking magnitude ng issue sa budget sa NEP, ito kaya yung dahilan kung bakit paminsan hindi na ginagalaw ng mga congressman yung mga naka-line item para hindi rin sila masisi kapag nagkaroon ng problema? Kasama yan. Kasama na yan. Siyempre, pag hindi kasi ito yan eh. Pag may line item, pwedeng nanggaling sa taas yun eh. Ibig sabihin, sa taas meaning the Secretary's Office. No? Kasi national project eh. Pag makikita mo yung mga project descriptions, may iba nakalagay Central Office. Pag Central Office, no touch ka na dyan. Meron tayong tinatawag na allocable, tsaka nag-invento ng salita yung mga unallocable. Wala sa dictionary yun eh. Parang forthwith ba? So, allocable, unallocable, no? Yung unallocable, hindi namin pwedeng galawin. Yung allocable, yun yung sinasabi kong rekomendado ng district engineer na pwede namin ipag-usapan with him. At yun ang dinidepensa namin dahil nag-uusap kami sa mga barangay with the district engineer. Sila ang unang pumupunta sa kanya eh. Then dadating na lang sa amin yan pag medyo pagsama-sama niya na. Pero yung mga ganon, yung mga hindi mo alam paano pumasok dyan, you cannot touch it, supposed to be. Unless clearly it's within your allocable, no? Sir, lipat ang stage, ito na lang yung talagang, the straw that broke the camel's back sa amin. Kasi, siyempre may mga natanong na. Hindi ba nakikita ng DBM kung 73 million, 73 million, 73 million, sa 10 73 million, di ba? Tapos, 10 rin na 93 million, tapos may ilan na 40. Hindi ba nila napupuna yun? Sunod-sunod naman nakapila yun sa isang pahina. Di ba? Anong kailangan tinapos mo para makita mo na medyo suspicious yun? Di ba? Kailangan ba nag-criminology ka para malaman mo, teka muna, tagilid yata ito Di ba? So, yun ang problema natin. Maraming lumalabas na ganyan. Ngayon, doon sa ibang mga agencies, sinabi ko na nga, hindi naman kami kasali sa pag-formulate ng agency. So mga agency, finance people na yung magbabantay sa kanilang mga entries, no? Baka walang nangyayari katulad dito sa DPWH. Nako, kawawa yung mga kasama kong congressman, no, na kuminsan nabibintang ng kung ano, na wala namang kasalanan. At nakikita ko naman, marami talagang seryoso naman sa trabaho. Siguro hindi naman kami, 100% perfect na house, Pero by and large, masipag sila. Ang dami binabasa pag congressman ka. Basa ka ng basa. At kailangan naintindihan mo. So, pero, isipin mo, ang dami na nga ng trabaho, ang hirap na nga sundan lahat ng mga nakikita nila. Tapos biglang tatamaan ka ng ganito na hindi mo alam paano mo isasolve. Sir, two follow-up questions on this topic. Ito ba yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na parang hindi na raw, parang inuulit daw yung mga projects? Yun ba yung sinasabi? Kasama na siguro yun Kasi, ba't mo ilalagay sa Marikina budget yung tapos na? Kasi pag na-approve yung budget, na walang nagbasa nun, na-approve yun, edi pasok yung pera. Kung sino ngayon maggagawa ng implementation niya, di yung ahensya. So parang tumama sila sa loto bigla. Hindi ba? Kasi wala nang kailangan gawin na proyekto, pero nalumanding na naman yung budget sa kanila. Yun ang sama talaga Hindi talaga, ang hirap paniwalaan na may nangyayaring ganyan. Siguro, dapat buksan natin, di ba? Tingnan natin, imbestigahan natin to. Paano ba nangyari to? Kasi laging tinuturo, DPWH. Pero nagbigay sa amin ng papel na yon, DBM. So, sinasabi nila, pagtanggap namin, hindi, kasi siguro, sa central office ng DPWH yan. Siguro, di ba? Mag-imbestiga na tayo para sigurado. Diba? Malaman natin kung saan ba talaga nanggaling yung problema na yan. Yun ang gagawin natin. Sir, another thing. Sa party leaders meeting. Pasensya na sa ibang party leaders, binubunyag ko yung mga pinag-uusapan namin. Pero tingin ko kailangan malaman. Open naman sila lahat din dito. Nung nagtanungan kami, halos lahat. Ang dami. Ako lang, ito pa. Kung di ba naman napakawalang yan ang gumawa nito. Sabi nga ni si Majority Leader, sabi niya, sabi niya,
I also experienced the same thing. Pati yung mismong distrito ng ating Pangulo at ang ating majority leader, kinanarin ng ganyan, napakawalang ya talaga, hindi ba? So, maraming diskusyon kahapon. I will leave it to the chairman of appropriations to tell you ano yung specific solution. Siyempre, nakahanap kami ng solusyon. Ang unang reaksyon namin lahat, kung walang yaan na ganito, idali na lang natin lahat sa presidente. Alam mo, burahin na natin lahat itong budget process. Diretso na lang kay presidente kasi pag nag-reenacted budget tayo, the amounts will remain. Hindi naman ganun kalayo sa last year's budget yung halaga eh. All the project classifications and titles will disappear. Di ba? So, anong mangyayari? Zero base ka ngayon. Mag-isa-isa kayong pipilang kay presidente, justify ninyo. Pero mas mabuti justify namin kay presidente ito dahil alam namin talagang tinitignan niya to at saka nagmamalasakit sa para sa tao. Kung kani-kanino lang kami pupunta, ito i-justify namin dito sa mga hindi naman namin alam kung anong nangyari dito. Paano namin pagtatanggol yan? Hindi ba? So, yun ang naging problema. At yun ang kaya sabi ko, hindi, dapat imbestigahin natin. Nag-agree naman sila lahat. Hindi, tama, imbestigahin natin yan. Sino ba may kagagawa yan? Paano nangyari yan? Di ba? Yan Statement nyo, meron kayong nakikitang mga issues na sa 2026 budget? Yeah. Anong mga issues yun, sir? Okay. So, that's the question that opens up the Pandora's box, So, lahat kami sa Congress, dito sa National Expenditure Program, binibigyan kami ng NEP of the DPWH for our district. Okay? Yung NEP is composed of 3 or 4 different categories. Siguro alam nyo na yan. One is horizontal, 001 yun. The other one is flood. No? The third one is tawag convergence. Okay? And then the fourth one is other stuff. No? Pero ang importante, pag tinitignan mo yan, is yung tatlo. Yung horizontal, kalye yun, yung flood, at saka yung convergence. Okay, so yan ang budget, no? Dadating sa amin yan. At the start of the budget process, yung district engineer, gagawa yan ng programa. Kasi, akala natin, nanggagaling lang sa ulap yung mga ganyan na project. Hindi. May national program on infrastructure. May counterpart regional program on infrastructure na nanggaling dun sa national program. Then meron din local infrastructure na nanggaling sa regional. Okay, ang namamahala ng local, district engineer. Mamamahala ng regional director. Mamahala ng national officials. Okay? Ang dumadating sa amin, yung local lang. Okay? So, ang gumagawa ng lista, hindi naman kami mga engineer. So, kailangan kalye, gagawin nyo ng district engineer. No, itong programa, ganito yung halaga niyan, ito, gadyang gagawin. So, meron na silang preliminary study for every item. Dapat, napapasok dyan sa NEP na binibigay sa congressman. Ang sabi ko nga kanina, ang dadagdag lang ng congressman, 150 million, at least for the 2026 budget. For projects na tingin namin dapat gawin. No? Nasira yung tulay na maliit doon sa barangay na gano'n, kaya lagay yun. Medyo nahulog yung isang building dyan, kaya gawin. Mga gano'n. No? Very flexible but local projects yun. Anyway, di nag-umpisa na, natanggap namin itong mga NEP namin. Yung nakakatawang example, yung sa Marikina kay Congressman Marcy Chodoro. Dumating yung kanyang proposed NEP for 2026. Nung nakita niya, magkatabi kami dun sa hearing Sabi niya, Sek, sasoli ko na to sa DBM. Bakit? Sabi niya, lahat ng projects na nakalista dito, tapos na Talaga, anong tapos na? Tapos na sabi niya. At saka yung kaisa-isang project na binisita ng presidente kasama namin, hindi na isama. Yun. Number 1 yun, Ngayon, tinginan kami sa aming mga NEP. Bigyan ako ng kopya ng district engineer. Pag-submit niya, nagkaroon din ako ng kopya ng report ng regional director nung sinabit nila sa national. Alam mo kung ano natanggap namin? Okay. Number 1, yung mga lahat ng flood projects, doon sa, kung familiar ko sa Antipolo, yung baha sa amin, yung Barangay Mayamot,
Munting Dilaw at saka Mambugan, hindi ba? Oh. Ngayon, maniwala kayo, lahat ng projects doon, nawala. Priority namin yun eh. Alam mo, tsaka yan, continuing program yan. Hindi naman na, yung flood program, nabanggit ko na to dati. Ang uunahin mo, yung pinakadikit sa ilog eh. Kasi kung hindi mo inayos yun, hindi lulusot yung tubig galing sa taas eh. So, umpisa mo sa tabi ng river, pataas kang ganon. Okay? Di nandun na kami. Medyo nandun na kami sa second stage eh. Kaya nga hindi na kami nagtatapon ng tubig sa Marikina dahil natapos na namin yung first stage. Problema namin, tumatapon pa rin kami sa Cainta. Nagmi-meeting kami lahat yan ng mga mayor niyan eh. Nagkakasundo kami kung paano gagawin ng projects para magkatulungan. Di ba? Ngayon, nawala lahat ng aming sinetap sa Mayamot eh. Kaya kawawa ka kung nakatira ka sa mga Kingsville, alam mo yung mga ganon. Hanggang ngayon, lubog-lubog yan eh. Hindi ba? Kasi bakit? Hindi talaga lumusot na naman yung projects. 2 taon na yan. Ngayon, every time may nakikita kami sa inyong mga broadcast na may nababaha sa Antipolo, alam mo kung anong sinasample lagi? Mayamot High School. Mayamot National High School. Isipin mo, may project kami pantanggal ng baha doon. Nawala na naman. Tapos, ito malungkot. Napalitan. Nalagyan ng project, hindi naman namin alam kung saan galing. Ha? 100 milyon, ha? Hindi namin alam saan galing. Di nakaisa na sila doon. Ng baboy pa. Yung 70 million na project, ginawa nilang 1 million. Yung mga 100, ginawa 7. Ginulo talaga. No? So, nagtitingin na kami. Paano ayusin to? Ngayon, kasi ang sistema sa amin, di ba? Pagka meron kang nakitang hindi tama, gagawa mo ng errata. Di ba? May mga nagsasabi, pag inerata yan, kalokohan na sigurado yan. Kung hindi namin i-erata to, iiwan namin ganyan yan. Magagawang projects, walang kinalaman sa pangangailangan ng tao. Yun talagang hinihintay nila, hinahanap nila, walang pag-asang ma-implement.